Isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion tackles about ano ang contribution mo sa kaharian ng Diyos. So our concept is all about millennium. So ang ibig sabihin ng millennium ay tumutukoy sa 1,000 taon ng paghahari ni Kristo sa mundo ayon sa Revelation chapter 20 verse 1 to 6. So, ito ay isang panahon ng kapayapaan, katwiran at hustisya kung saan ang ganap na tagumpay ng Diyos laban sa kasalanan at kasamaan ay ipinapamalas. So, iba't iba man ang ating mga pananaw ng mga Kristyano tungkol sa mga kapanahonang ito, like premillennialism, amillennialism, postmillennialism. So, iisa ang mensahe ng Diyos. Si Kristo ay hari ngayon at magpakailanman at kasama tayo sa kanyang paghahari. So our Bible readings for today is all about Revelation chapter 20 verse 1 to 6, ESV version. Sila'y nabuhay at naghari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is the reign of Christ is present and future. So, si Jesus Christ ay naghahari na ngayon sa puso ng kanyang mga tagasunod at maghahari pa sa darating na panahon sa pisikal na anyo sa buong mundo. Second is the reign of Christ is in heaven and on earth. So, ang kanya kasing pamumuno ay hindi limits or walang limits sa langit. So, ito ay unti-unting naipapamalas sa mundo sa pamagitan ng simbahan at misyon. And lastly is the reign of Christ is growing and transforming. So habang pinapahayag natin ang ebanghelyo at sinasabuhay ang kanyang kalooban, ang kanyang kaharian ay lumalawak at binabago ang mga buhay. So ngayon na tayo sa ating application. So yung first application is spread the reign of Christ by sharing the gospel. So dapat tayo maging aktibo sa pagbabahagi ng mabuting balita. Dahil ito ang paraan para mas maraming tao ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Second is submit all aspect of life under Christ's reign. So dapat natin isuko ang ating buong pagkatao, pamilya man yan, trabaho, pangarap, o kahit ari-arian man yan, dahil sa pamumuno ni Kristo bilang hari. And lastly is seek first the kingdom of God and His reign. So, anahin natin ang Diyos at ang kanyang kalooban sa bawat desisyon natin sa buhay dahil doon natin mararanasan ang tunay na tagumpay. So ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion, and our discussion takas about what are your contribution to the growing kingdom of God here on earth. So para sa akin, ang bawat kasi Kristyano ay may tinatawag na maging ambassador ng kaharian ng Diyos. So, syempre, maaaring simple lang yon o malaki ang ating ambag, katulad ng pagtuturo sa mga bata, pag-aakay ng kaluluwa at pagtulong sa kapwa o matapat na panalangin. So, lahat ng ito kasi ay mahalagang bahagi ng lumalawak na paghahari ni Kristo. So, ang ating mga talento, oras at yaman ay hindi dapat masayang sa pansariling ambisyon natin, kundi ilaan sa mga gawain ng kaharian na internal na halaga. So, kapag binigyan natin ng saysayang bawat araw sa pagsunod sa Kanya, tayo ay nagiging aktibong kalahok sa tagumpay ng kanyang pamumuno. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil tinuruan mo po kaming maglingkod sa inyong kaharian ng may sigasig at katapatan. Lord God, nais namin iaalay ang aming oras, talento at puso upang palawakin ang iyong paghahari sa lupa. Naway magliwanag ang aming buhay bilang patotoo ng iyong pag-ibig at kapangyarihan. Itinatanghal po namin na ikaw lamang ang tunay na hari ng aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen.